Agad na nga sinabi ni Nancy kay Ricky na ihanda na ang sasakyan dahil susunduin nila ang amo. Sabi naman ni Ricky, Anong oras ba daw ang dating niya? 10:00 daw. 10:00 pa pala eh. Napakaaga pa. Halika nga rito. Susulit muna ako bago dumating si Madam. Siguradong balik na naman tayo sa pagiging walang pansinan kapag narito siya. Ikaw talaga, napakahilig mo. Wala kang kapaguran. Ano ba itong ginagawa natin? Tayo na ba? Tanong ng dalaga. Sabi naman ni Ricky, Saka na natin pag-usapan yan. Kapag maganda na ang takbo ng ugnayan natin, masyado pang maaga para mag-commit tayo sa isa't isa. Enjoyin na lang muna natin kung anong namamagitan sa atin ngayon. wika pa ng binata at mukhang sumasang-ayon naman doon ang dalagang si Nancy. Kaya hindi na iyon pumalag pa at nagpatianod na sa gusto ng lalaki. Makalipas ang 1 oras ay bumangon na ang babae. Sige na Ricky, maligo ka na. Kapag tayo naabutan ng traffic, mahihirapan tayong gumawa ng palusot kay Ate Carrie kung bakit tayo nahuli ng dating. Ayaw pa naman nun ang naghihintay. Kaya nga palaging stay in ang gusto niyang driver para kapag gusto niyang umalis, ay ora mismo makakaalis siya. Napilitan na rin bumangon si Ricky at naligo na para ihanda ang sarili sa pagsundo sa kanilang amo. Pagkarating sa airport at kakapart pa lang nila ng 15 minutes ay tumatawag na si Ma'am Karina sa cellphone ni Nancy. Narito po kami ate sa parking lot. Sige, pupuntahan ko kayo dyan. Wika ng dalaga at agad nang lumabas ng sasakyan. Ilang sandali pa ay papasakay na ng sasakyan ang dalawa. Hindi ba kayo na traffic papunta rito? Tanong ni Carrie. Na traffic po ma'am. Sagot pa ni Ricky. Oh, sige, magmawan na lang tayo. Siguradong aabutin tayo ng lampas tanghalian bago makarating sa bahay. Sa mawa na tayo magtanghalian. Okay po ma'am. Sagot naman ni Ricky at pinatakbo na kaagad ang sasakyan. Sa ilang linggong niyang paninilbihan sa magandang ginang ay marami na rin siyang napuntahang mga lugar sa Metro Manila. Kaya kahit papaano ay alam niya na ang mga major road ng Metro Manila. At ilang beses na rin silang nagpunta sa Pasay area pati na sa MOA. Kaya hindi na mahirap sa kanya ang biyahe. May cellphone na rin siya at tinuruan din siya ni Karina na gumamit ng Waze app para sa ganoon ay alam niya ang road navigation. Nancy, palagi ka bang puyat? Parang nanlalalim yata ang mga mata mo. Tsaka namumutla ka. Ah, ganun ba ate? Baka dahil po ito sa kakapuyat ko sa K-drama. Sinasamantala ko kasi na wala ka kaya halos mag-uumaga na ako tuwing natatapos sa panonood. Ikaw naman Ricky, anong pinagkakaabalahan mo habang wala ako? Pahinga lang po ma'am. Tapos sa 2 magkasunod na araw ay nagpunta ako ng palengke. Yung tricycle lang ginamit ko para naman makatikim ng takbong medyo malayo. Matagal na rin yata yun hindi na ibabiyahe ng malayuan. Bumili lang naman po ako ng tilapia at bangus. Ipinaihaw ko. Namiss ko kasi ang ganong ulam eh. Yun na rin ang inulam ni Nancy. Kaso kaunti lang ang kinain niya. Hindi raw siya mahilig sa isda dahil malansa. Oo, medyo maarte din sa pagkain ng batang to eh. Hindi ka ba gumala ng gabi, Ricky? Hindi po ma'am. Kasi noong dumaan ako kina Tio Orly, wala siya. Nagmaneho daw ng van. 3 days tour daw, yung patungong Ilocos Norte. Kaya hindi rin kami nakapag-usap. Ganun ba? Opo ma'am. Maiksing sagot pa ni Ricky, tapos naging tahimik na ang kanilang buong biyahe hanggang sa makarating ng MOA. Pagkarating roon, ay kumain sila sa isang mamahaling restaurant, kaya bumanat ng kain si Ricky.
After lunch ay sinamahan nila si Madam Karina na maglakad-lakad sa mall at may ilang mga gamit na binili. Naggrocery na rin iyon at bandang 3:00 ng hapon ay umuwi na sila ng bahay. Pagkarating sa bahay ay balik sa pagiging malayo sa isa't isa sina Ricky at Nancy. Strikta rin ang kanilang amo at hindi pwede ang magkarelasyon sa loob ng pamamahay. Pasado 9:00 ng gabi nang katuki ni Karina si Ricky sa kanyang kwarto. Naka-shorts lang siya noon at walang pang itaas dahil mainit at electric fan lang ang gamit niya roon. "Sino yan?" tanong ng binata sabay bukas ng pintuan. Nagulat siya noong ang amo si Karina ang nabungaran. Titig na titig iyon sa kanyang katawan. "Ma'am, ano po yun?" Basag niya sa pagkakatulala nito. Magbihis ka na. Pupunta ako ng kasino ngayon. Naroon daw ang mga amiga ko eh. In 15 minutes dapat ready ka na ha. Doon na kita hintayin sa may gate." "Okay po ma'am." Sagot ni Ricky. Tapos noong umalis na ang amo, ay saka pa lang siya nagsara ng pinto. Ang totoo nun, ayaw niya nang umalis pa ng bahay dahil inaantok na siya. Wala kasi siyang pahinga noong hapon dahil nasa daan sila mula sa pagsunto. Pagkarating naman sa bahay, ay naglinis siya ng sasakyan at nagtabas ng mga damo sa likuran para naman may magawa siya. Agad siyang nagbihis at sumakay na sa sasakyan na nakaparada sa harap ng tinutuluyan niyang maid's quarter. Sumakay din naman agad si Ma'am Karina pagkahinto niya sa tapat nito. Pagkalabas ng gate, ay tahimik na ang kanilang naging biyahe. Nakatingin lang si Ma'am Karina sa labas ng bintana. Pero paminsan-minsan ay nakikita ni Ricky na nakatitig ito sa mukha niya. Hindi niya na lang pinansin at nag-focus na lang sa pagmamaneho para hindi siya mapagalitan. Pagkarating sa isang kasino sa Pasay City, ay sinabi ni Karina, "Dito mo na lang ako hintayin sa sasakyan. Baka 2 oras lang naman ako rito mahigit. Huwag mong iiwan ang sasakyan ha. Uso ang mga nakawan dito." "Opo ma'am." Sagot naman ng binata. Habang naglalakad ang amo papalayo, ay tinitigan niya itong mabuti. Napakaganda kasi nito at talagang perpekto ang hugis ng katawan. Sa ganoong ayos at forma, ay iisiping mga nasa 30 to 35 years old lang ang kanyang amo. Maliban sa pagiging makinis at maputi, gifted din ito sa mga bagay na nakikita sa harapan. Kaya hindi sinasadyang mapalunok ng laway si Ricky. Pero alam niya naman na suntok sa buwan kung matikman niya ang amo na ganoon pa kaganda. Inilak niya ang pintuan ng sasakyan tapos nagbukas ng kaunti ng bintana. Sapat para makapasok ang hangin. Tapos nagpatugtog ng stereo at pumikit para mag-relax. Hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya dahil sa bahay pa lang ay inaantok na siya. Napabalikwas na lamang si Ricky nang marinig na marahas ang pagkatok sa bintana. "Ano ba Ricky? Kanina pa ako kumakatok, hindi ka nagigising." "Ay, sorry po ma'am. Hindi ko alam na napalalim pa lang idlip ko." "Buksan mo na ang pinto! Bilis!" Tinghal nito sa kanya. Kaya sa tingin niya, ay natalo ito sa sugal kaya ganoon mainit ang ulo. "Saan na po tayo sunod na pupunta ma'am?" Tanong niya sa amo. Sagalit na natahimik ang amo at napatingin sa labas ng bintana. "Sige, idiretso mo lang along EDSA. Sasabihin ko sa'yo kung saan tayo pupunta." Sinunod naman iyon ni Ricky habang ingat na ingat sa pagmamaneho. Lalo at alam niyang mainit ang ulo ng amo niya. Nagulat siya noong ituro noon ang isang kulay na pula at dilaw na gusali kung saan may mga pribadong silid para sa mga magkapares. Naisip niya na baka may kakatagpuing lalaki ang kanyang amo.
Matapos makapag-park sa basement, ay sumandal na lang si Ricky sa upuan sa pag-aakalang maghihintay uli siya sa pagbabalik ng amo. Pero nagulat siya sa kasunod na sinabi nito. "Bumaba ka riyan, samahan mo ko." "Po, ma'am?" tanong niya. "Sabi ko, bumaba ka dyan. Samahan mo ko sa taas. Ayoko ng maraming tanong ha. Sumunod ka na lang." Okay po." Sagot niya naman. Matapos makipag-usap sa counter, ay tumuloy na sila sa isang pribadong silid. Tila nag-aalangan pa si Ricky na pumasok. Pero noong senyasan siya ng amo na pumasok ay wala siyang nagawa. "Maligo ka na para fresh ang pakiramdam mo." Ma'am, kakaligo ko lang po bago tayo umalis ng bahay." "Maligo ka uli. Sa tingin ko hindi ka naman inosente para hindi malaman ang dahilan kung bakit kita dinala rito. Ang gusto ko lang malaman kung okay lang sa'yo ito o hindi." Okay lang po ma'am. Wala naman akong asawa o kasintahan na magagalit." Good. Tsaka hindi ito about relationship. Tungkol ito sa pangangailangan ko. Tinanggap kita bilang driver, hindi lang dahil sa marunong ka mag-drive ng sasakyan. Sa tingin ko, nasa tamang edad ka para masabing sobra-sobrang enerhiya para sa bagay na yon. Tama ba? Opo ma'am. Okay, sige. Maligo ka na at mag-order muna ako ng pagkain natin. Nabubwisit ako sa mga amiga ko doon sa kasino. Panay ang buyo sa akin. Ayan tuloy. Natalo ako ng 100,000 ng ganon kabilis. Ay nakita niyang iba na ang suot ng kanyang amo. May ekstrang bisan pala iyon na dala sa bag. Pero tila fishnet sa sobrang kanipisan ang dress na iyon. Nakikita niya ang lahat ng nasa loob. Kaya hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakahiga sa kama ang kanyang amo at pinahiga rin siya sa tabi nito. Saglit silang nagkwentuhan tungkol sa mga personal na bagay. Hanggang sa bigla nang kumilos ang amo at sinimulan pawiin ang malalim nito na uhaw. Hindi makapaniwala si Ricky na ganoon kasipag ang kanyang amo magtrabaho. Uhaw na uhaw rin ito at tila mauubusan. Kaya naman sinabayan niya na rin. Hindi rin naman maitatangging nabibighani siya rito. Noong makatapos ng isa, ay muli pang humirit ang amo ng isa pa. Saka pala silang nahinto noong makatatlo. Dinampot ni Karina ang telepono, saka sinabi sa operator na ipa-deliver na ang kanyang order. Ilang sandali pa, ay may nagdo-doorbell na sa pinto. Si Ricky naman ang nagbukas at nagpasok ng mga pagkain, tapos si Karina ang nagbayad. Masaya silang kumain at nagkwentuhan ng mga simpleng bagay. Matapos makakain ay nag-inom sila ng beer na in-order din ni Karina sa establishmentong iyon. Matapos makapagpatunaw ng kainan ay muli na naman siyang inaya ni Karina. Pero sa pagkakataong ito ay ibang mga pamamaraan na naman ang gusto. Itinuro noon ang kakaibang itsura ng furniture sa harapan ng bed. Hindi raw iyon padulasan ng mga bata, kundi upuan na ginagamit partikular lamang sa gawain na iyon. Lahat ng ipinag-utos ng amo ay sinunod ni Ricky. Para sa kanya, tumatanaw siya ng utang na loob sa pagtanggap noon sa kanya sa trabaho at pagbibigay ng malaking sweldo. Idagdag pa na hindi siya kailangan makipag-usap pa sa bagay na iyon. Dahil kung mga pangkaraniwang dalaga man lang ang pagkukumparahan, ay walang panama sa ganda at quality si Karina. Halos mag-uumaga na sila noong makatapos. Akala ni Ricky ay uuwi na sila ng bahay, pero ang sabi ni Karina na matulog na siya dahil hapon pa sila mag-check out. Kaya naman, ipinikit na ni Ricky ang kanyang mga mata
upang mabigyan ng pahinga ang sobrang napagod na katawan. Pasado 2:00 noong nakaramdam siya ng pagkilos sa ibaba. Noong una ay hindi pa malinaw sa kanya ang nangyayari. Inaalala pa lang kung nasaan siya, bakit sobrang lambot ng higaan, at bakit malamig na halatang may naka-on na aircon. Noong kanyang imulat ang mga mata, ay doon niya palang naalala ang lahat. Naroon nga sa ibaba si Karina. May mahalagang pinagkakaabalahan, kaya pumikit na lang si Ricky at in-enjoy ang mga ginagawa ng kanyang amo. At noong magsawa iyon, ay siya naman ang tumayo upang pasayahin rin ang amo sa bahaging iyon. Sa kanila ginawa ang finale o main event. Noong matapos ay pareho silang bagsak sa higaan na hinihingal. Sabi naman ni Karina, "Huwag na tayo rito mag-order ng pagkain. Dumaan na lang tayo sa isang kainan para doon tayo magtatanghalian. Ricky, ayokong may ibang makakaalam nitong ginagawa natin ha. Magmula sa sunod na buwan ay gagawin ko ng 30K ang sahod mo. Plus vitamin allowance na 5K rin monthly. Mag-vitamins ka araw-araw. Mag-order rin ako ng ilang mga basic gym equipments. Doon ko ipapalagay sa bakanteng kwarto. Gusto kong mag-workout ka araw-araw para mas lalong gumanda ang katawan mo at maging healthy ka." "Opo, ma'am," sagot ni Ricky habang nagbibihis. "Siya nga pala, wag na wag mong mababanggit ito kay Nancy ha? At ayoko rin na magkaroon ka ng relasyon doon. Kapag nalaman kong may relasyon kayo, pareho ko kayong palalayasin." "Opo, ma'am." Hindi makatingin na sagot pa ni Ricky. Pagka-out nila sa gusaling iyon, ay dumiretso nga sila sa isang kainan bago umuwi. Busog naman si Ricky sa dami ng pagkain. Parang sinasadya na kasi ni Karina na busugin siya ng todo-todo. Pagkarating sa bahay, ay panay ang titig ni Nancy kay Ricky na mukhang gustong magtanong kung saan sila galing ng amo. Pero walang pagkakataon ng dalaga. Sabi ni Karina, "Nancy, sumunod ka sa akin sa kwarto. Masakit ang balikat ko, gusto ko ng masahe. Ikaw naman Ricky, doon ka lang sa likurang bahagi ng bahay. Ayokong pakalat-kalat ka rito sa mismong mansyon o sa harapan." "Opo, ma'am," sagot ni Ricky na nakayuko lang. Isang gabi noon, malakas ang ulan. Maagang umakyat si Karina sa kanyang silid. Uminom pa nga ng gamot sa sipon dahil sinisipon ito at sinabing wag na siyang iistorbohin roon. Kapag may tumawag sa telepono, ay sabihin na lang daw na natulog na siya ng maaga dahil masama ang pakiramdam. Natuwa si Nancy sa narinig. Mahigit 2 linggo na siyang naghahanap ng pagkakataon na mapuntahan si Ricky dahil sabik na siyang gawin nila uli ang bagay na iyon. Kasi mukhang bantay sarado sila pareho ni Karina. Kapag umaalis naman si Karina, ay siguradong kasama si Ricky kahit pa 2 hanggang 3 araw silang nawawala. Kaya ang paalam ay business trip. Pero ang totoo ay nagstay lang ang 2 sa resort sa iba't ibang lugar upang masolo ang isa't isa nang walang makakaistorbo. Noong sumapit ang 10:00 ng gabi, ay sigurado na si Nancy na tulog na talaga si Karina at agad na siyang sumalisi at lumabas ng bahay. Nagtungo siya sa maid's quarter kung saan naroon si Ricky. Agad siyang kumatok. Pagkabukas ay nakita niyang walang damit pang itaas ang binata. "Ricky, namimiss na kita," wika noon at agad dinaluhong ang binata. Napangiti naman si Ricky dahil kahit naman halos walang palya sa isang araw ang serbisyo niya sa among si Karina, iba pa rin talaga si Nancy dahil mas bata ito at sariwa. Pinatay niya ang ilaw.
Saka pinagbigyan ang bagay na ipinunta ng dalaga. Noong makatapos ay sabi ni Nancy, "Ricky, paano na tayo nito? Hindi na ba talaga pwede maging tayo? Wala na akong pakialam kung magalit si Ate Carrie. Mahal na kita eh." Sabi naman ni Ricky, "Mahal din naman kita, Nancy. Kaso hindi pwedeng mawala sa akin ang trabahong ito. Wala na akong ibang trabaho na mahanap na ganito kalaki ang sahod at ganito kagaan ang trabaho. May pamilya akong umaasa sa akin. May pinag-iipunan rin ako. Dahil pangarap kong makabili ng taxi kahit second hand para kapag pagod na ako kay Ma'am Karina, ay pwede na ako mamasada ng sarili kong taxi." "Ha? Paano ako?" Di ganito pa rin tayo. Patago. Kung may pagkakataon ay gawin natin. At kung wala, ay maghihintay kung kailan magkakaroon. Pasensya na talaga, Nancy." Sabi naman ng dalaga, "Oo, Ricky. Naiintindihan ko. Basta kapag may pagkakataon ay huwag mo akong tatanggihan, ha?" "Oo naman." Magmula nga noon ay naging patago ang kanilang ginagawa. Makalipas ang 1 taon ay nagdesisyon si Karina na pag-aralin si Nancy. Pinag-boarding house iyon malapit sa school at every 2 weeks lang kung payagan ang dalaga na umuwi sa mansyon ni Karina. Kaya naman mas lalong lumabo ang ugnayan ni Nancy at Ricky. Hanggang sa magkaroon na rin iyon ng kasintahan na kaklase lang din. Baliwala naman iyon kay Ricky dahil si Karina talaga ang iniingatan niya dahil sa napakalaking pasahod nito sa kanya. Magmula noong mag-boarding house si Nancy, ay doon na si Ricky pinapatulog ni Karina sa kanyang kwarto. Inakala ni Ricky na habang tumatagal ay magde-develop ang relasyon nila sa pag-ibig. Pero lumipas na lang ang 5 taon ng paninilbihan ni Ricky roon ay wala pa ring nagbago. Gagawin nila ang bagay na iyon tapos wala na. Tatalikuran na siya. Tapos kapag nasa harap ng ibang mga tao ay isang normal na driver pa rin ang turing sa kanya. Iniiwan siya sa parking lot upang doon maghintay kahit pa buong araw. Noong 8 taon na si Ricky sa kanyang trabaho, ay medyo nakaramdam na rin siya ng pagod, lalo at nahinto na ang ginagawa nila ni Karina. Nagkaroon na kasi iyon ng kasintahan na 22 years old lang ang edad. Siya ang tagahatid sa amo kung pupunta sa resort at doon na lang siya matutulog sa sasakyan. Ang amo niya naman ay iyong kasintahan na ang kasama sa unit. Doon na na-realize ni Ricky na talagang driver lang ang tingin sa kanya ng amo at tagapagpawi ng uhaw nito sa ganoong bagay. Kaya noong makaipon na siya nang higit pa sa kailangan ay nagpasya na siyang umalis. Hindi naman lang siya pinigilan ni Karina. Ang sabi noon na wala raw problema na umalis si Ricky dahil marunong din naman mag-drive ang boyfriend niya kaya iyon na lang ang gagawing driver sa lahat ng oras. Pagkabalik ni Ricky sa kanilang lugar ay nabilhan niya na ng bahay at lupa ang kanyang mga magulang. Nakabili na rin siya ng isang second-hand na jeep at ibinigay sa kanyang ama para iyon na ang gamitin pamasada at hindi na makikiboundary sa iba. Siya naman ay nakabili ng second-hand na taxi na kanyang minamaneho. Doon na rin siya nakahanap ng kanyang naging kabiyak sa kanilang lugar at namuhay ng tahimik. Wakas. Ayun, my loves, dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay ni Sir Ricky. Sana iyong nagustuhan ang kwentong ito. Bago matapos ang video, sana ay mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang maraming mga kwento na ia-upload ko rito. Mag-iwan ka na rin ng komento o pagbati sa akin para alam kong nakasama kita sa kwentong ito.
Salamat my loves ha. See you in the next story. Bye-bye and